You look different. Puna ni Mrs. Agnes Stevenson sa kanyang bagong manugang nang tingnan niya ito mula ulo hanggang paa. May naramdaman siyang kakaiba dito ngunit di niya matukoy kung ano, pero ang feeling niya kakaibang taong kasamang to ni Tyron. Alam niya may kakambal si Almira ngunit di pa niya to nakikilala dahil wala ito sa araw ng kasal na Tyron. Napailing siya sa naisip. Imposible namang hindi si Almira ang kaharap niya ngayon. Walang dahilan para gawin yon. Naninibago lang marahil siya dahil ngayon hindi lang ito basta girlfriend ng kanyang anak. Asawa na nito ngayon ang babaeng to. Part na to ng kanilang pamilya. Isa na rin tong Stevenson. Bakit niya naman po nasabi, Mommy? Tanong ng babae sa kanya. Siguro dahil wala akong makeup ngayon? Yeah, balalas niya. Di ako sanay makita kang walang burloloy sa mukha. Mas gusto pa kasi ni Tyra ng ganitong simple lang. Besides, medyo nalalagkitan ako. Sagot nito sa kanya. Di siya kumibo. Baga siyang kumunot noo habang di pa rin naalis ang tingin sa kaharap na babae. Ewan niya kung ba't biglang gumaan ang pakiramdam niya sa babaeng to. Di pares dati na parang mainit ang dugo niya tuwing dinadala ni Tyron si Almira sa kanilang bahay. Iba na nga siguro ngayon dahil hindi lang to basta-basta kasintahan ng kanyang anak. Gaya rin nagbago ang pakiramdam niya kay Bridget nang pakasalan to ni Fred at mabigyan sila ng apo. Nagkibit balikat siya. Nilapitan sila ni Tyron at inakbayan ng asawa. Sweetheart, sinusungitan ka na naman ba ni Mommy? Pabirong tanong nito dito. Di ako nagsusungit no? Naninibago lang ko sa kanya ngayon. Pairap na sabi niya sa anak. Natawa si Tyron. Nginitian siya ni Almira. Kinikilatis lang ako ni Mommy and I don't mind it. Natural lang sa isang inang iyon lalo pa at gusto niyang matiyak na tama ka sa naging desisyon mo. Hindi ako kailanman nagkamaling pakasalan ka, Almira. Masuyong sabi ni Tyron dito at saka tumingin sa kanya. Mommy, kailangan tanggapin niyo na ang katotohanan. Asawa ko na si Almira ngayon, okay? Di niya to sinagot. Binalingan niya si Almira. Siguraduhin mo lang hindi mo lolokohin at sasaktan ng anak ko. Parang may matalas na bagay ang gumuhit sa dibdib ni Alondra nang marinig ang sinabi sa kanya ni Mrs. Agnes Stevenson. Siguraduhin mo lang na hindi mo lolokohin at sasaktan ng anak ko. Ano pa ba itong ginagawa niya? Malinaw na isa tong malaking panloloko. Di tuloy niya magawang salubungin na mapanurin itong mga mata. Kung pwede lang lumabog na siya sa kanyang kinatatayuan. Here comes the newlywed. Dinig niyang sabi ng kapapanaog lamang na ama ni Tyron. Hinalikan sila ng mga to sa pisngi. Masaya itong hinawakan sa magkabilang balikat si Tyron. You look very happy, anak. Puna nito sa lalaki sa kalamingon sa kanya. Thank you for making my son very happy. Pilit na pilit ang naging ngiti niya. Sa sulok ng kanyang mga mata nakuha niya si Mrs. Agnes Stevenson na pinag-aaralan ng bawat galaw niya. Dad, I am. Sabi ni Tyron dito at sa kaniyakap na mahigpit ang ama. Bigla tuloy na miss niya ang papa niya. Nag-aalala siya dito dahil baka hindi ito naaalagang mabuti ng mama at ate Almira niya. Matapos ang dinner, hiniling ni Alondra na bisitahin nila ang papa niya. Pinagbigyan naman sila ni Tyron. Pinag-grocery din niya ito ng mga paboritong pagkain ng ama. Nang dumating sila doon, inabutan niya si Almira ng busy sa panonood ng TV habang kumakain ng french fries. Wala ang ama niya doon. Magulong bahay at nagkalat ang pinagkainan sa lababo. Sorry Kuya Tyron, medyo tinatamad akong gumalaw ngayon eh. Ganito siguro kapag buntis. Paliwanag ni Almira sa lalaki at saka bumaling sa kanya. Di mo man lang ako binilhan ng pasalubong? Sorry, di ko na naalala. Matabang na sagot niya rito. Kumukulo ang dugo niya tuwing naiisip na nalagay siya sa gantong sitwasyon dahil sa kagagawa nito. Pinuntahan kaagad niya ang ama sa kwarto nito. Natutulog na to kung kahit hindi niya na to ginising pa. Ate Almira, dapat mo na sigurong ikuha na mag-aalaga si Papa. Tsaka need mo rin ng maid dito para hindi na ako mahirapan pa. Ilang ba na ba yan tiyan mo? Ani yang inumpisang digpitin ang mga kalat nito. Akmang huhugasan niya mga pinggan sa lababo pero pinigilan siya ni Tyron at ito na nagugas ng mga yon. Don't worry, Alondra. Kukuha ko ng maids ninyo pati na rin ng nurse na mag-aalaga sa papa ninyo para hindi ka na mahirapan. Talaga, kuya? Tuwang-tuwang sabi ni Almira. Tumakbo to at yumakap sa likuran ng lalaki. Salamat talaga, kuya. Napakurap-kurap si Alondra habang nakatingin sa kapatid na nakayakap kay Tyron. May kung anong di mapangalanang pakiramdam ang gumuhit sa dibdib niya habang nakamasid sa kanyang kapatid. Almira? Sabay silang napalingon sa baritonong tinig na nagmula sa labas ng pinto ng bahay. Nakita niya bahagyang natigilan si Tyron para namang nataranta si Almira. Nagmamadali itong tumakbo sa pintuan at binuksan iyon. Paul!
Nakita niyang palihim itong kinurot sa tagiliran ng lalaki. Paul, nandito nga pala si Kuya Tyron, ang asawa ni Ate Almira. Diniin itong salitang asawa ni Ate Almira. Sabi nitong tumingin sa kanya. Finally, makikilala ko rin ang asawa mo, Almira. Lumapit dito si Tyron. Ikaw palang boyfriend ni Alondra. Nakipagkamay ito sa lalaki at saka bumaling sa kanya. You know each other? Narinig ko tinawag niya ang pangalan mo. Di niya alam kung ano ang isasagot. Ang totoo, ngayon lang niya nakita si Paul. Napangisi si Paul. Oo. Actually, si Almira ang una ko nakilala bago si Alondra. Siya nga dapat niligawan ko pero may pagkasuplada. Yun pala, syota kanya at the time. Nag-init ang kanyang mga tenga. Sanay sigurong magsinungaling si Paul dahil sa napakabilis mag-isip ng palusot. Tamango-tango lang si Tyron dito at saka muling bumaling sa kanya. Saan kayo nagkakilala ni Paul? Tanong ni Tyron sa kanya nang papauwi na sila at nasa loob na sila na sasakyan. Pansamantala tong bumaling sa kanya, kaya't sila muling pinokus ang isip sa pagmamaneho. Hindi ko na maalala. Natatarantang sagot niya. Ikaw pala ang gusto niyang ligawan dati? Ramdam niya ang selo sa tono ng pananalita nito. Natawa siya. Diyos ko naman, Tyron. Don't tell me na insecure ka sa kanya, no? Pinagtataka niyang natural lang niyang nasabi iyon. Ngayon nakikita niya na si Paul mas lalo naging palaisipan sa kanya kung paano nagawa ni Almirang pagtaksilan si Tyron at ipagpalit sa lalaking iyon. Dahil kung siyang tatanungin, wala to sa kalingkingan ni Tyron. Hindi ako na-insecure sa kanya. Depensa ni Tyron. But I don't know, pero wala akong tiwala sa lalaking yon. Parang di gagawa na matino eh. Ano ba ang nagustuhan ni Alondra sa lalaking iyon? Di siya makasagot. Maski sa nagtatanong ko na nagustuhan ng kakambal niya sa lalaking iyon. Gusto sana niyang sabihin kay Tyron na hindi naman si Alondra ang nagkagusto doon, kundi ang totoong Almira. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na from now on, masanay kang tinatawag akong Alondra? Iritadong sabi ni Almira kay Paul nang makaalis na sina Tyron at Alondra. Tsaka ano bang ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo huwag kang magpupunta rito sa bahay dahil iritado si mama sa'yo. Miss na kasi kita eh. Naglalambing na sabi nito sa kanya. Para naman siyang natunaw, lalo na nang akbayan siya nito at halikan sa may tenga. Di niya rin mapaliwanag kung bakit mahal na mahal niya ang lalaking to. Ganon nga siguro kapag nagmamahal. No buts, no ifs. Kahit walang dahilan at walang paliwanag, basta't naramdaman na lamang niya, mahal na niya ang lalaking ito. Okay, pero next time, mag-text or tumawag ka muna, pwede? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Sorry na po. Nakangising sabi ni Paul sa kanya. Napabungis siya na makaramdam ng kiliti sa ginagawa nito. Umatras siya papalayo dito. Baka dumating na si mama. Sige na, umalis ka na. Isang beses lang, pwede? Sabi nitong iniangat ng isang hintuturo. Sabik na ako eh. No, hindi pwede dito. Mapapagalitan ako ni mama. Tsaka baka marinig tayo ni papa. Doon tayo sa kwarto mo. Mas lalong hindi pwede. Tinulak niya tong papalayo. Sige na, umalis ka na bago ka paabutan ni mama. Pambihira ka naman. Bakit pa nagpapakipot ka ha? Dahil kay Tyron? Pinagsisisihan mo bang pinaso-substitute mo si Alondra sa papel mo bilang asawa ng kumag na yon ha? May halong inis sa tanong nito sa kanya. Rumolyo ang kanyang mga mata. Eto na naman ba tayo? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong dahilan kung ba't kailangan ng pamilya namin si Tyron ha? Pinaputok nito ang mga daliri. Maya-maya kumuha to ng sigarilyo. Akmang sisindihan nito ang hawak na stick ngunit mabilis na yung inagaw dito. Nakalimutan mo na bang buntis ako? Pandidilat niya rito. Pambihira naman no? Napakamot sa ulo si Paul at saka yamot na tumayo. Dami mong kaartehan. Nagmamadali na tong umilis. Pabalibag pa nitong sinara ang pinto ng bahay nila. Ines na sinendan na lamang niya to ng tingin. Maagang nagising ng umagangan si Alondra. Gising na rin si Yaya Flora at kasalukuy naghahanda ng lulutuing almusal na maisipan niyang siya na ang magluto ng breakfast nila. Sigurado ka ba kaya mo? Sabi kasi sa akin ni Tyron hindi ka sanay sa kusina. Nag-aalangang sabi ng matanda sa kanya. Baka mapagalitan ako noon kapag pinabayaan kitang... Yaya, sanay ako magluto kaya ako nang bahala, okay? Nakangiting sabi niya rito. Kumuha siya ng carrots at patatas. Pakibalatan na lang po to, Yaya. Aniya sa matanda habang sinimula naman niyang maghiwa ng sibuyas at bawang. Pagkatapos tinimplahan niya ng paminta at asin ang mga biniyak na itlog. Naghiwa rin siya ng kamatis para doon.
Mukhang magaling ka na magluto ah. Puna ni Yaya Flora habang pinapanood siya sa ginagawa. Tipid ng ngiti lang tinugon niya rito. Kahit ang papa niya gustong gusto ang mga luto niya. Napaparami ang kain nito sa tuwing siya naghahanda ng almusal. Nagprito rin siya ng bacon at ham at inihalo yon sa ginawa niyang fried rice. May niluto rin siyang corned beef. Ikaw ang nagluluto? Nakaangat ang isang kilay ni Tyron nang madatnan siya sa kusina. Kala ko ba hindi ka marunong magluto? Takang talong nito sa kanya. Pumesto to sa likuran niya at tinalikan ng batok niya. Nakiliti siya sa ginawang iyon ng lalaki. Nag-init tuloy ang kanyang pakiramdam. Tyron, nakikita tayo ni Yaya Flora. Ano ka ba? Saway niya rito pero parang walang conviction ng pagkakasabi niya. Halatang kinikilig rin siya sa ginagawang yun ni Tyron sa kanya. Actually, nasasanay siya sa sweetness na pinapakita nito na para bang kinatatakutan niyang dumating ang sandaling sabihin sa kanya ni Almira na tapos na ang palabas nilang ito. Natapos na ang pagiging substitute niya bilang asawa ni Tyron. At habang iniisip yon nakaramdam siya ng takot sa pinakatatagong bahagi ng kanyang dibdib. Feeling niya nasa bingit siya ng kung ano at malapit na siyang mahulog doon. Sa pagkataranta napaso siya. Almira! Gulat na sabi ni Tyron. Kaagad nitong dinalohan ng natalamsika ng mantikang kamay niya. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang makialam dito sa kusina. Hayaan mo na mga maid ang gumawa niyan. You don't have to. Natigilan to na mapatitig sa mukha niya. Ewan ba niya kung bakit di niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nakatingin sa nag-aalalang lalaki. Napakaswerte naman ni Almira para magkaroon ng lalaking kagaya nito. Hindi deserve ni Tyron ang ganito. Nakokonsen siyang napatakbo siya palabas ng kusina. Hey sweetheart, what's wrong? Tanong ni Tyron habang nakasunod sa kanya. Gusto sana niyang sumigaw at aminin ditong buong katotohanan. Humarap siya rito. Pwede ba wag kang mabait sa akin? Ines na sigaw niya rito. Ang totoo sa kanyang sarili siya naiinis dahil hindi niya alam kung paano lalabasan ang gulong pinasok niya. What do you mean? Naguguluhang tanong nito. Umiling siya at saka pumasok sa kwarto. Bago pa siya nito masundan, nilak na nito iyon. Umaagos ang kanyang mga luha habang umuupo sa gilid ng kama. Di niya sinasadyang mahulog ang loob niya kay Tyron pero paano niya pipigilan itong nararamdaman niya. Hey, what's wrong? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Almira, sweetheart? Dinig na sabi ni Tyron sa labas ng kwarto habang kumakatok sa may pinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili na narealize niya pero hindi naman kasi imposible na mangyari yon. Lalo pa nga't labis ang kabutihan at pagmamahal na pinapakita sa kanya ni Tyron. Pero hindi dapat. Hindi niya dapat kalimutan na substitute lang siya sa palabas na ito at anytime maaaring kunin ni Almira ang katotohanan ito. Iniisip pa lamang niya iyon ay para nang bumabaligtad ang sikmura niya. Huminga siya na malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Hindi siya dapat nagpapatalo sa emosyong nararamdaman niya. Nang masamsamang sarili, tumayo na siya at pinagbuksan to ng pinto. Maluwang na ang iting nakaplaster sa mukha niya habang nakatingin dito. I'm sorry. Di pa lang siguro ako sanay sa buhay may asawa. Pagsasinungaling niya rito. I know, pero dapat masanay ka na bilang Mrs. Stevenson ng buhay ko. Matamis na sabi nito. Hinalikan pa nitong likod ng tenga niya. I love you, my wife. Pabulong pang sabi nito sa kanya at parang kinakuryente ang buong katawan niya ng mga sandaling iyon. You really surprised me, sweetheart. Nakangising sabi ni Tyron kay Alondra matapos itong maubos ang breakfast na niluto niya. Ang buong akala ko wala ka talagang alam sa kusina. For a first time cook like you, I'm impressed. Papuri nito sa kanya. Ano pa ba mga tinatago mong talents na hindi ko pa nadidiskubre, ha? Napangiti lamang siya. Masaya siyang nagustuhan nito ang niluto niyang almusal. Nakaluto na siya na maalala niyang ayaw nga pala ni Almira ang nagluluto, kaya't never to nag-attempt ipagluto sila. Tama si mommy, parang ibang tao ka ngayon at di ako nagsisinungaling na mas gusto kita sa ganito. Anang lalaki sa kanya. Kinilabutan siya kasabay ng pagkapuno ng takot ng kanyang dibdib. Mapatawad kaya siya nito oras na malaman nito na hindi naman siya si Almira? Malamang hindi. Di naman siyang minamahal nito kundi si Almira. At oras na malantad dito ang katotohanan, tiyak niya, magagalit to hindi lamang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Kaya dapat talaga mag-ingat sila ni Almira na maitagong lihim na ito hanggang sa kanilang kamatayan. I love you. Paulit-ulit na sambit sa kanya ni Tyron.
Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot niya ang mga salitang yon ng walang halong pagpapanggap. I love you too, Tyron. Sabi niya tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang damdamin ang binitawan niyang mga salita. Di niya maipaliwanag ang kaligayahang nararamdaman habang tinitingnan ito. Bahala na si Batman, sabi pa niya sa sarili. Kung kanina naisip niyang itaboy ang damdaming to, ngayon, napagdesisyon na nang sumabay sa agos ng kanyang damdamin. Mahal niya si Tyron at ngayon lang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya. Kaya di na siya matatakot na iparamdam dito ang totoong nadarama. At least matapos man ang sandaling to, minsan sa buhay niya, nagpakatotoo siya sa kanyang sarili. Na kahit papano may bahagi ng pagkasama nilang totoo at i-enjoy na lang muna niya kung ano meron sila sa ngayon ng lalaking to. Kung kailan to matatapos, hindi niya alam. At least 100% ibinubuhos niya ang kanyang puso dito. Habang tinatanggap ni Alondra ang mainit na mga halik ni Tyron, nangangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinigay niya ang kanyang sarili sa lalaking to nang walang halong pag-aalinlangan. Punong-puno na siya ng katiyakan ngayon. Mahal niya si Tyron. Napadaing siya na mapangalan ng sensasyon. Waring niya dinadala siya nito sa ibang dimensyon at ang tanging natitira sa kanyang kamalayan ay ang nakakahilo, nakakakuryente at nakakakiliting dulot ng ginagawa nito sa kanya. You're so beautiful, paanas na sabi ni Tyron. Bahagyang tinignan ng kanyang mukha. Gumapang ang mga labi nito pabalik sa kanyang labi at siniilyo ng mainit na mga halik. Ginantihan niya rin yun na nag-aalab ng mga halik. Ilang minuto yatang magkahina ang mga labi nila hanggang sa huminto at gumapang muli pa ibaba.